Ang weak po yung defense ni Sara Duterte, kaya kumuha siya ng maraming abogado. Yun ang rason yan. Napakaina ng defense, kaya ang ginawa nila, kumuha na lang ng maraming defense lawyers para lumakas yung kanilang defense. Abogado. Si Attorney Chudorte, Attorney May David Nagaracia, Attorney Rinaldo Robles, Attorney Benjamin Tolosa Jr., si Attorney Arnold Labay, at saka siyempre si dating Representative Ace Barbers, mag-compose ni na Attorney Lorna Capunan, kilalang kilala na matapang at high-profile trial lawyer sa Pilipinas. Then si Attorney Monfort Tafua, dalubhasa siya sa Picabarlo na eksperto sa mabibigat at komplikadong litigasyon. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Marabilian. Dumaldal na naman po si Panelo. Sabi ni Panelo, yung pagdagdag daw ng prosecution panel ng mga private prosecutors, nagpapakita ng weak case laban kay Sara Duterte. Paano naging weak case dahil sa nagdagdag ng private prosecutors? Inapakinggan ko kung bakit nagdagdag ng mga private prosecutors dahil po sa tambak na ebidensya. Napakadami, gabundok na ebidensya na kailangan pong i-review. Pati yung mga witnesses, napakaraming witnesses na magdidiin kay Sara Duterte. So kailangan yun na i-cross-examine. Kaya kung hindi magdadagdag ng mga private prosecutors, gagahulin sa panahon. Nasabi ng Senado, baka abutin ng 7 to 8 months yung trial. O di ba? Para mapadali yung trial, mapadali yung trabaho, kailangan marami yung magtutulong-tulong kasi gabundok yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Naintindihan mo, Panelo? Hindi ka man yata nanonood kasi doon sa mga press conferences. Ang pinapakinggan lang ninyo yung mga vloggers ninyo at yung sarili ninyong bersyon. Ang weak po yung defense ni Sara Duterte, kaya kumuha siya ng maraming abogado. Yun ang rason yan. Napakaina ng defense, kaya ang ginawa nila, kumuha na lang ng maraming defense lawyers para lumakas yung kanilang defense. Pero yung prosecution, kasi di ba, ipoprove nila yung guilt ni Sara Duterte. Igabundok yung mga ebidensya. Kaya kumuha po ng mga batikang private lawyers, additional private prosecutors, yung prosecution panel. Napakalinaw ng paliwanag po. Sa totoo lang po, no way out na kasi si Sara Duterte. So ang pagpapakilala mga kababayan, sa ikalawang hanay, second batch ng mga private prosecutors, ito mga kababayan ang huling pako sa kabaong ng depensa ni Sara Duterte. Kaya nga sa takot ng kampo ni Sara Duterte, ginagatungan nila yung destabilization nitong rally ngayon mga kababayan ng INC para idepensa si Marcoleta. Pero yung ultimate agenda nila mga kababayan, guluhin yung impeachment trial. Kung magatungan nila yung destabilization, mag-people power, gusto nilang madaliin yung pag-upo kay Sara Duterte para wala ng impeachment trial. Yan ang katotohanan yan mga kababayan. So sa pagsasama mga kababayan ng pinakang matatalas na utak sa batas, mga batikang abogado ang kasama dito sa second batch mga kababayan ng mga private prosecutors. Wala nang technicality, palusot o political na sarsuela drama ang magkakapagligtas kay Sara Duterte. Nakalatag na mga kababayan yung bitag ng katotohanan at tuluyan na siyang walang takas dito. So official na mga kababayan na pinakilala yung additional na 4 na mga batikang abogado at isang kilalang mambabatas upang opisyal na patatagin ang House Prosecution Panel mga kababayan. At nakikita din natin ang aktibong papel ng civil society dito sa impeachment trial ni Sara Duterte.
patuloy ang hindi natitinag na pagkilos ng mga civil society groups sa pagigiit ng buong pananagutan or accountability, katotohanan sa kahustisya mula sa pamilyang Duterte sa harap mga kababayan ng mga kinakaharap na kontrobersya sa bayan. So nandiyan ang tinig ng ating mga mamamayan, mga political voices. So ang pagbubuong ito ay kumakatawan dito sa mga tinatawag na non-government organization at saka mga boses ng walang pinapanigang partido na pampolitika. Tanging yung pagpapanatili mga kababayan ng integridad ng konstitusyon at saka transparency sa gobyerno ang kanilang isinusulong. Isang solidong pader ng hustisya ang kompletong rooster upang punan mga kababayan ang courtroom exposure ng mga mambabatas. Nagsama-sama na yung mga batikan di kalibre at kilalang mga law firms dito sa ating bansa upang voluntaryong itaguyod ang katotohanan po sa gaganaping Senate trial. So ang pangalawang batch mga kababayan, ayan po mga kababayan, mga batikang abogado, si Attorney Chudorte, Attorney May David Nagaracia, Attorney Rinaldo Robles, Attorney Benjamin Tolosa Jr., si Attorney Arnold Labay, at saka siyempre si dating Representative Ace Barbers, magiging spokesperson and impeachment advisor. Si dating Representative Robert Ace Barbers itinalaga mga kababayan bilang impeachment advisor at karagdagang tagapagsalita. Dalag ang kanyang matalas na karanasan sa pampublikong pananagutan mula sa Quad Committee. Si Attorney Chudorte, mga kababayan, isang premyadong human rights lawyer siya mula sa Free Legal Assistance Group or FLAG at dating iginagalang na tagapagsalita ng Supreme Court. Si Attorney Rinaldo Robles, isang subok at veteranong trial lawyer siya na founding partner ng kilalang Chan Robles and Associates law firm. Si Attorney Arnold Labay, isang CPA lawyer at senior partner mula din sa Chan Robles law firm na eksperto sa trial advocacy at legal research. Ito naman si Attorney May D.B. Nagracia, managing partner siya ng CND Law na may malawak at malalim na karanasan sa criminal law at tax litigation. Then si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., matikas na abogado mula sa Tolosa Lim and Chua Law Firm na itinalagang pangunahing legal spokesperson at pribadong taga-usig ng panel. Yung unang batch, mga kababayan, ay composed ni na Attorney Lorna Kapunan, kilalang-kilala na matapang at high-profile trial lawyer sa Pilipinas. Then si Attorney Monfort Tafua, dalubhasa siya sa Pikaban Law na eksperto sa mabibigat at komplikadong litigasyon. Then si Attorney Amando Berhil Ligutan, kilalang litigation lawyer mula sa legal law na may matalas na track record naman sa pagtatanggol sa korte. Si Attorney James Brian Ibrahim Ali, matalas na taga-usig na katuwang sa paghimay ng mga legal na aspeto ng kaso. Si Attorney Erwin Matib, veteranong counsel, nakatuwang sa paghanda ng mga matitibay na ebidensya. Si Attorney Justin Ann Lamarca, kabataang puwersa ng batas na may matibay na paninindigan sa pananagutan. Si Attorney Sonia Margarita Binimerito Castillo, eksperto siya sa malalim na pagsusuri at malawak na legal advocacy. Then si Attorney Diane Melissa Binimerito Castillo, eksperto siya sa malalim na pagsusuri at malawak na legal advocacy. Si Sonia pala, Attorney Sonia Margarita. Tapos si Attorney Diane Melissa Lorenzo Singian, matalas na litigation partner na may malawak na karanasan sa paglilitis.
Then si Attorney Bettina Zamora, bihasang corporate at criminal law litigator. Then si Attorney Lino Chris Kapunan, kabahagi ng Kapunan in Castillo Law Offices na eksperto sa madudugong trial tactics. Yan po ang magiging katapat ng mga defense lawyers ni Sara Duterte. Then siyempre yung panel of public prosecutors, yung mga magagaling na members ng Justice Committee sa panguna mga kababayan ng batikang abogado at brilliant mga kababayan na representative ng Batangas, si Congresswoman Jinky Luistro. Di ba, mga kababayan? So wala nang takas po si Sara Duterte sa tindi ng mga private prosecutors na katuwang ng ating mga public prosecutors na uusig mga kababayan kay Sara Duterte. So matatawag natin itong dream team ng mga batikang abogado. Tapos na po yung mga maliligayang araw ng pag-iwas ni Sara Duterte sa mga opisyal na investigasyon gamit yung kanyang mga pambabastos sa mga committee hearings at pagtatago po sa mga pre-recorded na mga video na kanyang nire-release. So ang pagpasok ng dream team ng mga private prosecutors ay hindi lang mga kababayan dagdag na pangalan sa papel. Ito po ay formal na convention ng mga pinakang mahusay na legal minds sa ating bansa na ang tanging misyon ay ilatag yung hindi papasinungalingang mga ebidensya ng korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tiwala ng bayan. Sa ilalim mga kababayan ng batas ng ebidensya at sa mismong rules of procedure ng impeachment, hindi na po obra yung mga katagang politika lang ito. Kapag iniharap na mga kababayan kay Sara, ang mga dekalibring litigator tulad po ni Attorney Ted Te, Attorney Lorna Kapunan at ang mga eksperto mga kababayan ng Chan Robles at Picabar Law Firm, bawat dokumento po ng audit, bawat po kadudadudang resibo ng confidential funds at bawat bilyong piso na winaldas po sa loob lang ng ilang araw ay iingan po ng konkreto, logical at legal na paliwanag. Hindi po ito madadaan sa pabalang na mga sagot o drama po sa media. Sa loob ng impeachment court, ang prima facie evidence ay nananatiling matibay maliban na lamang kung may maipapakitang lehitimong kontra-ebidensya yung defense. So sa puntong ito mga kababayan, napapaligiran na si Sara Duterte ng pader ng batas at ng nagkakaisang puwersa ng civil society. Ang kanyang pananahimik ay pag-amin, ang kanyang pag-iwas ay patunay ng sala at ang kanyang pagkaipit sa kamay ng batikang mga abogado ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Tapos na ang palugit, wala na pong takas. Sa tindi mga kababayan ng mga ebidensya at sa bangis ng alyansa ng mga dekalibring abogado, kahit anong pikit at iwas ni Sara Duterte, silyado na po ang kanyang kapalaran. Wala na pong takas sa hagupit ng katotohanan at batas. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.